Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Pag-usapan naman natin ang patungkol kay Hikaru Nakamura. Kung tawagin natin ay Nakamuring. Kamakailan lamang po ay nakalaro ko sa chess.com Blitz. At marami po kasing nag-request sa atin mga kamatyas na, Coach, pag-usapan naman si Naka. Bakit ba maraming umaatake sa kanya? Tatalakayin po natin ngayon mga kamatyas. Kasi po, ang habol kasi ni Nakamura makapasok sa candidates for World Chess Championship. Sa candidates, 8 players yon, double round robin, na kung sino ang magcha-champion doon, siya ang haharap kay Gukesh for World Chess Championship. Gustong gamitin ni Naka yung kanyang may pinakamataas na standard rating o rating sa long game ng FIDE. Number 1 si Magnus, pero walang plano talaga si Magnus na maglaro sa candidates. Ayaw niya. Kaya ang pumapangalawa na doon ay si Nakamuring. Ngayon, may requirements ang FIDE na kailangan kumpletuhin ang 40 games. 40 standard games. Meron na siyang 18 games daw early this year. Kaya kailangan pa niya ng 22 games. At kagulat-gulat, late entry sa Louisiana State Chess Championship, naglaro si Naka. Gulat na gulat ang organizer ngayon, pati yung mga players. Ha? Nag-entry si Nakamura? Top players ba naman eh? Talagang na-excite ang mga players. Sana makalaro ko si Naka. Parang ganon, At naging matagumpay nga sa torneyong yon, natapos ng mapayapa ang laro ni Naka. Pero after nun, pinutakti na siya ng kabi-kabi lang. Ba't ganyan ang ginagawa mo? Bakit ganyan? Yan ang pag-uusapan natin mga kamatyas. At sa sinalihan niyang Louisiana State Chess Championship, mag-a-analyze tayo ng 2 games niya. Doon na kagad, talo na kagad tayo sa titled players na mga nakalaban niya. Huwag na nating pansinin yung mga non-titled kasi talagang mardir ang nangyari eh. Doon sa dalawang titled players kahit papaano i-analyze natin mga kamatyas. At pagkatapos noon may pag-uusapan pa tayo. Tama ba ang ginagawa ni Naka para makumpleto niya ang 40 rated games o hindi? Bago natin simulang i-analyze mga kamatyas, sagutan muna natin sandali ang puzzle na iniiwan natin araw-araw hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin kahapon. It's why to play, kung tawagin pala ito ay Octopus Knight. Bakit po? Congratulations sa mga nakakita ng sacrifice. Check. Queen E8, kakapturin, capture. Check. Ayun, kasi kung aangat po ang king may knight E6, huli pa rin ang queen. Kaya Octopus Knight eh. Kumbaga, ang daming check. Naaabot ng galamay. Octopus check. Na eh. Ayun, sabay capture sa queen. Check. Kakapturin lang din. Ayun, okay. At dito, hanging yung knight. Pero teka muna, paano kung i-check? May double pa. Oh, pag kinapture yan, magkiking F3, kakapturin ang tore, may knight E4, tapos king E2, itetrechong pawn. O ayan, tapos may check doon, etc. etc. Parang pwede pang ilaban, O, anyways, yan po ang kasagutan, mga kamatyas. Kayo na pong bahalang magdugsong ng sagot sa tanong na naiwan, parang may knight E3 pa. Pero yan na raw po ang solution. Okay? So congratulations sa mga nakakita ng tamang sagot at ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. It's black to play mga kamatyas. Ayan. By material, lugi ng isang tore ang black. Pero sa position, nangangamoy danger ang white. Kasi under attack yung king, especially. Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga kasagutan at kung gusto nyo pong dumiretso sa site mismo, masagutan nyo ito. Ang link po ay nasa description below lamang. Alright. Sige. Pasadahan na natin ang penultimate round ni Naka. Round number 6 niya ito. Si FIDE Master Nicolas Mata. Nag D4, D5, C4, E6, Knight C3, Queen's Gambit, Exchange Variation, Bishop G5 po ang pinasok dito ni Naka. At nag C6, E3, Bishop D6, Bishop D3, castling, Knight F3. So normal developments po yan, labas-labas ang pyesa. At ito pong Bishop G5, legendary variation na yan. Talagang palagian na yan. Panahon pa ni Kasparov Karpov, bugbog na ang variation na yan. Rook E8, so normal, syempre, to control the E-file, castling, Bishop G4, bumawi si FM ng pangulit. Pressure din, pero ayun, sa top level, mabigat nga lang ang tira. Nag-Queen C2. Siguro nagulat tong FM na to. Pambira naman yan. Kala ko ako nang
kakana nito, magka-champion na ako, biglang naglaro si Naka. Pero may sinabi si Niman na issue dito. Pero mga kamatsas ha, sige po, mamaya pasadahan natin yung mga issue pa na yan. Pag-usapan natin. May sinasabi si Niman daw eh. Nag 8-6, okay? At sinubukan ng Bishop kung kakapture ng Knight or aatras. Pero umatras lang dito si Naka, Knight BD7 and the Rook AE1. Grabe sa top level, ano? Biruin nyo, pinapakapture lang yung Knight, pero mukhang tamang duda dito si Mata na pag kinapture yan, capture, double pawn, pero ang nakakatakot dyan, yes, mado-double pawn nga, imagine niyo po bukas ang king, di ba? Pero pag nag-king H1, Rook G1, magagamit naman ng G-file para makabomba. Kumbaga, yan din ang gumugulo sa isipan ni FM. Nako, malakas yan. Baka mamaya may balak si Naka dyan. Parang ganon. Nag-Knight F8. Okay, paiikutin ba doon? Hindi pwede. May Bishop pa. Knight D2. Bishop H5 at nag-F4. Okay, para ma-block na kagad yung diagonal. At ang nakikita kong plano dito mga kamatsas, dahil may F4, D4, yung Knight ibabalik sa F3 then ilalagay po sa E5 para very strong. At nag-G5. Yan naman ang lumalabas na bagong luto sa laban na ito mga kamatsas. Novelty kumbaga, dahil ang nasa libro pa, teka muna mga kamatsas, sorry, ang F4 pala novelty. Ang nasa libro pa ay E4. Ayan, may mga nagtatanong kasi, Coach, saan nawala sa libro ang tira? Kaya lagi po natin pinapasadahan, saan ba yung paghihiwalay ng bookline sa bago na? Okay, sorry po, no? Yung F4 novelty, yung G5, diskarte na yan ni FM. Sa kanyang ganang pangunawa na po yung ginamit na G5 at nag-Bishop G3 lang. Ba, may karga pala to? Bakit? Pag kinapture kasi ang pawn G5, may Knight to G4. Atakihin ng pawn H2 tapos may threat na mababalik yung pawn. Hindi naman makakain kasi nakapin ng Bishop. May laman mga kamatsas. Bumitaw kay Naka ng may laman, ano? Alam nyo, napaka-crucial ng laban niya dito. Isang tabla lang mga kamatsas, sa layo ng agwat ng rating, 28, 2250, tingnan nyo diferensya, halos 600. Isang tabla lang, nako po, iyak si Naka. Kaya talagang, kumbaga sa ang pagsali ni Naka ay risky din. Super risky, tapos talagang suntok sa buwan, talagang kailangan must win lahat. At may sinabi nga si Niman dyan eh. Mamaya na nga natin pag-usapan yon. Nag-Knight G6, diniina ni FM itong pawn sa F4. Okay? At ayun, napilitan na si Naka na capturein ang Knight, capture. At nag-Queen to D1. Nag-Bishop D3 sinundot, Rook F2 at nag-G4. Actually, ang ganda pa nga ng position ni FM eh. Wag lang yung F4. Tingnan nyo, bago mag-F4, tingnan nyo evaluation bar, pumapabor pa nga ng konti kay FM eh. Dapat daw ang tira is Bishop to G6, Bishop H7 atras doon, or G takes F4, kainin na lang. Yun nga lang, nag-G4 dito si FM. At syempre, nakita ni Naka ang matulis na timing to play Bishop H4 pin at nag-H5 para suportahan. Kasi kitang-kita dito na ang purpose ay kakapturin ang Knight and then followed with Queen takes G4. Kukunin na yung pawn sa G4. Agad naman na ginawa ni Naka nag-H5 para depensahan. At dito, dapat daw ang tira is Bishop B4 daw mga kamatsas. Bago ko makalimutan, Bishop B4 ang tamang tira dito. Huwag nang suportahan yung G4. In H5, nag-Queen B3 naman si Naka. So tiniret yung B7. Tapos may nakikita pa akong mga tactics na Knight takes D5. Imagine niyo po, and then may capture sa Bishop. Ayan. Dapat daw ang tira dito ay E4 na pala. Okay. Oo. Kasi para samantalahin yung pin. Yung power ng pin. Pag kinapture kasi, capture, takes, tapos Knight takes E4. Pag nag-Bishop E7, aray ko, may ganon. Bitay ang isang pyesa. One piece down ng black. Oo nga, no? May ganon pala. Balik tayo mga kamatsas. Hindi nakita ni Naka yun. Nag-Queen B3. Ika nga pinasarap ni Naka pa. Nag-Bishop A6 umatras para makaiwas din po sa tactical blows na yon. And at the same time, madepensahan yung B7. Yan ang plano ni FM. May logic din naman. Yung nga lang, pagtira ng E4, iyon lang. May E5 na dediretso. Yan ang mabigat. Paano ngayon yan? Napuwersa ngayon si FM na mag-Bishop E7. Grabe yung picture dito ni FM. Parang band member. Parang may kamukha tong vocalista ng banda eh.
Naalala ko, sino kaya yung vocalista na yun? May kamukha eh. Sikat eh, no? Na face personality ng band eh. O yan, nag-E5, atake sa knight, at nag-knight D7, umatras, capture, and nag-knight F1. So dito po ay masasabing positional advantage na ang white. Bakit? Kasi tingnan nyo naman gaano ka-superb ang center control ng white. May nakikita pa akong F5, F6. Nako, alam nyo naman, nakikita nyo naman ang games ko. Pinopost ko mga kamatyas sa Facebook kamatyas natin. Favorite kong gamitin sa white yung F-pawn. At talagang pinopon rolling ko yan hanggang sa makabasag sa kingside. Diba? Vienna player ako, Grand Prix player ako. Laging ginagamit ang F-pawn. O, napapanood nyo naman yan mga kamatyas. Ano, sa mga di pa nakakapanood, punta lang po kayo. Type nyo sa Facebook, Kamatyas. Follow na kayo, mapapanood nyo lahat ng mga uploaded games ko sa chess.com doon mga kamatyas. Ayan. So balik tayo kaya dito talagang masasabing positional advantage na and then kinapture. Bakit napilitang capturing ni FM? Kasi po naiilang siya na yung knight ay lulundag sa G3, aatakihin yung pawn sa H5. Ay nako, nakakatakot. Nakakatakot. No? Mumu na yun, mumu na sa posisyon. At nag-knight B6, Queen C2. So hindi pa binibitawan ni Naka kaagad-agad yung F5 niya kasi kinukonsider niya na kapag nag-F5, imagine niyo yung queen ay papasok sa G5 at para makayapos-yapos, makayakap-yakap sa king side. So dito, nag-Queen C2, idea is to play Queen F5 na yung queen ay hanggang tanaw na lang, walang magagawa at mapipitas ang kanyang pawn sa king side at tuluyang talagang madidelikado pag nawala pa yung mga nakaharang na yan sa harap ng king niya, ng black. Balik tayo sa Queen E6 at nag-F5. Inatake na po, nilabas na po yun. Queen H6. Yan, kaya kailangan po kasi mag-Queen A6. Yun nga, iniiwasan nga yun eh. Yung pasok ng queen eh. O may F5 naman, yun lang. Queen H6 at nag-F6. Ayan na po. Talagang masasabi po nating marder na marder ang king side. Kakaiyak yung king side ng black dito. Imagine niyo nakikita kong form of attack dito, rook F5 tapos lagay yung queen sa F2 and then H4 then hanggang sa maatake yung pawn H5. Yan po yung nai-imagine kong form of attack na kapag nagawa yan ay wala na, pirmahan na. Nag-knight D7. Ayun, pupunta doon sa F8. Ayun, okay, oo nga no, may mga ganun-ganun. Pero dito mas mabilis na paraan ni Naka, naisip niya mag-H3 para palambutin kagad, kumbaga sa buto-buto. Kailangan kagad pakuluan ng maaga para maagang lumambot. Kaya nag-H3 para tibagin ang king side, GH3 at dito po pinasukan lang ng queen. Ito na, tineret muna yung knight. At dito ay nararamdaman na yung diferensya ng 2800 player sa 2200 player lamang. Knight F8, okay? Siyempre iniwas kung ako, yan din gagawin ko eh. O, yun nga lang, queen takes at tingnan nyo po yung H5. Rook E6, wala, nakarehas eh. Walang magawa oh. Gusto yun man tumulong, gusto ko itang tulungan. No, kaso nga lang, wala. Nakarehas. Ang sakit. Nag-H4, okay, dahil tineret. Nag-Knight E2, paiikutin doon. Knight G6, inabangan ang talon. Nag-Rook F1, battery, pasok. Queen G4, depensa. At nag-King F8 and then Rook G5. Another big threat is coming. Rook takes Knight and then Queen takes Rook. At nag-check. Rook F2 harang lang. Nag-Queen E4. Ha? Aray ko. Okay. Kala ko may capture dun eh. Queen pala ang pangka-capture. At dito, nag-Knight F4 at talagang hindi maiwasang maiabot ang kamay para mag-resign. Resign po si FM. Bakit? Hindi ma-capture ang Knight kasi may Rook G8 matchas. At halimbawa umalis ang Torre, may capture sa Knight, capture, Queen D7, ayun po. Unstoppable matchas. May check man dito, kahit King H2 na lang, hindi pwedeng capturein dahil may matchas is coming na nga. Ayun po, kaya talagang Dorogacious ang nangyari dito. Ha? Pero, tiyak na masaya dito si FM kasi nakaharap niya si Nakamura. Long game pa. Ang score kasi ni Naka dito, perfect eh. 6 out of 6. May last round pa. Ito po yung kalaban niya sa last round. Black naman siya dito kay CM, candidate master lamang po, no, na si Charles. Ayan, siguro medyo baguhan lang, 2138, wala pang picture sa chess.com, oh. Ayan, sige po. Nag D4,
D5 sinaka, knight F3, knight F6, C4, E6. Ayun. Kapag kumapture po dyan, himbis na pa Queen's Gambit declined, kinumberte ni Naka sa Queen's Gambit accepted. Nag-E3, A6 para sa salubungin ng B5, Bishop takes B5, Bishop D3, Bishop B7. So, kumbaga, yan ang advantage niyan pag nakaganyan. Parang nakatempo up ang black sa development. Nag-castling, Knight BD7, Queen E2, nag-C5. Agad na hinatiran ni ni Naka. Coach, nahihilo ka na. Naka, hindi Magnus. O, yan. O, lagi kasing kalaban ni Magnus to no? Noong nakaraang championship lang, kamakailan lang, no? Kalaban ni Magnus sa last round, si Naka Naalala ko tuloy laro nila. O, yan. Nag-rook D1 para atake sa D-file, capture, at nag-bishop E7. So, dito po, Bukana pa lang, medyo may naaamoy na akong slightly better for black. Bakit po? May IQP isolated kasi yung pawn sa gitna Nag-bishop G5, castling, at nag-knight E5. Aba, tapang ni CM Siya yung sumusugod. Nag-knight D5. Queen H5, mga kamatyas, threatening matyas. Nako, patay ka Naka. Sabi ko nga, isang tabla lang, maubos-ubos ang rating niyan, -10 yan, ora. Tabla lang yun, paano pa ako natalo? Di lalong iyakan time. Diba? Kaya talagang may risk Pero may sinabi nga si Niman. Mamaya pag-usapan natin. Queen H5, ayun Okay, threat. And then nag-F5. Alright, F5, binalak yung threat ng Matyas, kinapture, capture, and umiwas. And nag-Knight F6, Queen E2, Queen B6, tineret ang isolated pawn, nag-Bishop E3 depensa, at nag-Rook D8. At nag-Rook C1, Queen B7, ayun, tineret ang pawn sa G2 at nag-F3. Nalampasan ko na po yung novelty. Anyways, okay na yun. Next time na lang, nalampasan ko na A4, basag sa B5, A6. At dito, kinapture lang ni Naka, capture, and nag-A5. Kakatakot ang position ni Naka. Nakakatakot mga kamatyas Di siya pwedeng patabla, ubos rating niya. Ang position equal. So dito makikita diferensya ng mga ganitong rating. Talagang bumibigay. Kaya naisipan ni Naka, laro ako sa mga gantong tournaments. Ang mga kalaban, mga ganito lang, bibigay sa akin yun. Parang kumbaga may ganun siyang mentalidad dyan. Di man niya sabihin kasi pag mamayabang yun Pero talagang by observation talaga, bumibigay kasi. Kumbaga titibay sa isang banda, titibay sa Bukana. Pero pag mga ganyang rating difference, bumibigay at bumibigay ang lower rated Bumibigay talaga mga kamatyas O yan dito. O yan. Mukhang nakakaporma yung puti Kaya nga, ang tanong nga dito, gaano katatag ang black na hindi bibigay? Ang white pala, sorry. H6, Bishop E3, Rook C8. Hinamon dito ni Naka, pinagka-capture. Ayan. So dito po, lumalabas equal number of pawns, Bishop versus Knight with Queen. Nag-Queen D2. Nag-Queen C4, pasok, Bishop B6. Aba, kumarga. Pag kinapture po, kala mo libre pero may check bawi. Kumarga. Nag-A4 si Naka, and Bishop D4, King F7, G3, G5, H4. Gustong basagin dito ni CM. Ayun na nga po. Ito na po yung sinasabi kong boomy move. The boomy. Boomy tears. Ano man tawag natin dyan? Bumigay Dapat daw ang safe move dito ay Bishop F2. To maintain at least equality. At ayun. Kahit pa paano matibay-tibay pa Nag-H4, kinapture-capture lang, nag-King G6, ayun lang. Yan ang mga malalalim na understanding ng 2800 player. Yung may mga ganyang baon. Yung pag nakapwesto yung King dyan, paano mo atakihin yan? Napakahirap atakihin yung King dyan. Akala nyo exposed, akala nyo nakalutang pero walang atake yan. Yan, ang mga nakakaalam niyan, yung mga level lang nila Naka. Yan ang nakaka-apply niyan. Queen B3, threatening check, King G2, and then, Queen D3. Pag kinapture, Knight takes F4, capture, tapos double pa. Nag-Queen F2, umiwas. Nag-King H5, grabe yung King, ano bang tawag dito? The King walk. Naglakad yung King. Queen F3 check, pinuwersa na, capture, and King takes H4. Yun nga lang, may extra rice kung tawagin. May may extra rice At walang tamaan ng bishop, malungkot kasi lahat po ay mga nasa light squares. Sorry na lang talaga, walang tamaan Ayun ko, tatamaan pa yon. Dinipensahan and then nag-H5, ayun na po. Unti-unting ihahatid
Unti-unting mararating. Ayun, King E2, threat ang knight at nag-King G2 and then tuloy, loy. Parang nakainom ng bonamin yan, mga kamatsas. Kahit na libre ang knight, tuloy-tuloy nga nakabonamin yan, di mahihilo yan. Walang pag-asa ang bishop na mapigilan pa ang paspon dyan. Yan po mga kamatsas, no, yung sa madaling sabi, ang score niya dito ay 7 out of 7. Tapos, naglaro pa siya ng isang tournament. Basta ang kailangan na lang niya ngayon, 11 games na lang daw, mga kamatsas. Di umano. To complete the 40 games required by FIDE sa highest rated standard player dahil world number 2 siya. Ayun po. So dito, may issue, no? Kasi yung mga laro ni Naka, hindi siya nakakasiguro. Hindi naman pwedeng sabihin na mabababa rating yan, hindi makakatabla sa akin yan. Malabo yun. Meron nga walang rating, nakakapisak ng nakaka-upset eh. Kahit mababa rating, nakaka-upset eh. Ang sabi ni Niman dito, bawat panalo daw, $10,000. May ganong sinabi. Parang parinig lang. Parang parinig. Pero hindi naman tinumbok na si Naka. Pero may alingaw-ngaw na ang pinapatungkulan ni Niman sa kanyang post ay si Nakamura. Per win daw, $10,000. Bah, mahigit kalahating milyong piso sa atin yon, mga kamatsas. O bakit kailangan gumastos ng ganun si Naka? Kasi nga po, candidates pa lang, napakalaki na ng pondo doon. Kung doon pa lang, kung mathematically pa lang susumahin mo, pagpalagay na $10,000 per win, kayang-kayang ibalik yon. Kung totoo talaga, kayang-kayang ibalik. Lalo na kung ikaw ay manalo at makarating ka sa World Championship, ay yahay ka na. Ayahay na mga kamatsas. $1 million ang usapan doon. O kaya si Naka ayaw na magpagod, hindi na dumaan sa iba-iba pa sa Grand Swiss, di na dumaan. Kasi naisip niya, hoy, ako pinakamataas ang rating, ginawa ni Firouzja nung nakaraan, naglaro-laro lang to complete the required 40 games, nakapasok si Firouzja. Doon nga nalungkot si Wesley, di nakapasok dahil kay Firouzja eh. 'Di ba? Kay Firouzja naman, rating naman ang hinabol. Kung di ako nagkakamali, rating ano? Oo, rating pala ang hinabol ni Firouzja kasi yung ibang players kasi nakapasok na sa candidate. So kukuha pa ng next in line ay yung pinakamataas na rated player sa classical. Naalala ko na. Ayun, si Wesley ayaw niya ng ganon. Gusto niya talaga yung talagang totohaning tournament talaga. Iba si Wesley, no? Iba prinsipyo, may pagka pusong Pinoy kasi yun eh. Ngayon, ano sa palagay niyo mga kamatsas? Tama ba ang ginagawa ni Naka na mag-take risk sa mga ganitong klaseng Open Swiss tournament to complete the 40 rated games? Kung ako po tatanungin kung yun ang requirements to complete the 40 rated games, ang chance talaga para makumpleto mo yon ay sa Swiss system. Kasi sa Swiss system, maraming laro doon. Pili ka ng 9 rounds tournament, 11 rounds tournament, salihan mo, susumahin mo lang yun eh. 'Di ba? Para sa akin parang kung kaisipan lang na to complete the required 40 games, parang walang masama doon. Anong gagawin nila kay Naka? Tatanggalan nila ng karapatang wag maglaro sa ganon? Wag naman ganon. Karapatan ni Naka yun. Actually, risk nga yun eh. Mataas ang risk eh. Tablahan lang siya. Iyak talaga siya sa rating eh. Kaso walang nakakatabla. Binubokya niya talagang lahat. Talagang pinapatunayan niya. Patutunayan ko na ang habol ko ay number of games to complete the 40 games and then ipapanalo kong lahat to maintain the rating as the highest classical or standard rating or rated player. Si Magnus talaga wala nang balak talaga mag-candidates eh. Wala talagang plano, mga kamatsas. Liban na lang, mapagtripan niya si Naka, surpresahin niya. Iyak tong si Naka. Pero, oo nga, required 40 games din ang kailangan ni Magnus. Baka mamaya di pa siya nakaka-40 rated games sa standard. Maghahabol din siya. Mahahalata din pala siya. Kung gusto niya, mahahalata din pala. Maghahabol din pala ng 40 rated games. Ayan. Kaya para sa akin, walang masama sa ginagawa ni Naka. Kinukumpleto niya nga eh. Di naman niya inorganize yung sariling tournament na nilalaruan niya. Di naman niya sarili yun eh. Ibang tournament yun. Karapatan niya sumali doon. Kung open tournament yan, pwede grandmaster dyan. Walang masama doon. Diba? Kinukumpleto niya lang eh. Pero binabati ko siya. Parang, bakit ganyan ang ginagawa mo? Kulang na lang sabihin nila, ang salihan mo, yung malalakas sa tournament.
eh yung rating naman ang usapan. 'Di ba? Baka mamaya maglaro nga siya sa mga malakasang tournament, yung rating naman niya mabawasan. So mababaliwala ang effort niya. So para sa akin po mga kamatyas, karapatan ni Naka yun. At by FIDE, hindi naman pinagbabawalan. Theoretically, by rules, allowed naman ang FIDE. Yung mga tao lang talaga ayaw nila ng ganun ang ginagawa. Kaya inaatake si Naka. Kumbaga parang duga mo. Nilalaruan mo mga mahihinang tournaments para makumpleto mo. Parang may something mali doon. Karapatan ni Naka yun, mga kamatyas. Karapatan yun. Wala namang binibiling laro. Nilalaro naman niya talaga. O kung may parinig na $10,000, wala pa namang patunay. Parinig lang yun. O. Ano pong masasabi nyo mga kamatyas? Lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga saloobin, mentalidad, suggestions, opinions. Welcome po kayo sa comment section below mga kamatyas. Pag-usapan natin, babasahin ko talaga ang inyong mga comments. Lalagyan natin ng puso ang mga effort nyo para mag-comment. Pakishare na rin po and don't forget to subscribe this channel para marami pa po tayong maabot sa ating paglilingkod sa chess community ng Pilipinas at sa iba't ibang mga panig ng mundo na mga kababayan nating inaabangan po ang ating daily uploads. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.